Okay, welcome back. And still with our two guests here, our featured personalities tonight sa ating late night show. Well, going back to the main agenda, I would like to ask Neil. Neil, the role of Bayan in this issue of privatization na natalakay kanina ni Emma. So, paano naman ang pananaw ninyo? I mean, what's your reading sa privatization and why you oppose this? Itong privatization na tinatawag sa iba't ibang mukha, marami kasing tricks to, no? Sa pamamagitan ng corporatization, commercialization, ng kung ano-ano pa. Ito ay pilit na ipinupush ng kasalukuyang gobyerno na kung saan itinuloy niya yung mga polisiya ng mga nakaraan. Sa masimpleng salita, pagtalikod to pagtalikod dun sa responsibilidad niya na makapagbigay ng social services. Ang gusto niya kasing iprobita sa mula enerhiya. Which is the primary responsibility of enerhiya, health, education, water, yun, pagkain, dun sa usapin ng NFA. Ito ay mga basic needs, batayang karapatan ng mamamayan at napakahalagang sangkap dun sa foundation, yung magiging foundation ng nation building. Kaya tinitingnan natin ang pagpapatakbo ng gobyerno ngayon ay parang pagpatakbo ng kanyang pamahalaan sa pamamagitan ng negosyo. So sa pagpapatakbo ng pamahalaan bilang isang negosyo, ibig sabihin ikaw ang profit-oriented ka. Hindi mo maibibigay ng maayos yung serbisyo kasi ang karamihan naman sa atin ay mahirap. Kaya lubos nating tinututulan to bilang boses na rin ng mga ordinaryong mamamayan ng iba't ibang sektor. Lahat dito apektado mapababae, lalo-lalo na ang mga bata. Na kung saan wala pa silang kakayanan. Umaasa lang to Pero ang binibigay, tinatalikuran na tayo. Ang malinaw dito, pagtalikod. Tapos, lubos nitong binabansot yung tinatawag yung ating ekonomiya. Ang dapat sana yung kinakaharap na ngayon ng ating pamahalaan, paano tayo magkakaroon ng national industry na kung saan lahat ng bansa sa buong mundo ay umunlad sa pagpapalago ng kanilang industriya. Pero ang sa atin, ang industriya natin ay pilit nating ibinebenta. Yung mineral, pinapahukay natin sa mga foreign investors. Yung ating mga ports ay gusto nating i-privatize na kung saan sa kasaysayan din ng daigdig, ang mga ports ay napakahalaga sa pag-unlad ng bansa. Ang mga minerales at kung ano-ano pa. Kung makikita natin lahat ng produkto dito ay made in kung saan-saan, no? Lalo-lalo na ang US. Dahil nga dito dun sa neoliberal na polisiya ng gobyerno na kung saan ang monopolist capitalist yung tinatawag nating pinakamalaking bansa dito sa mundo, yung pinakamalakas na political at economic power, gusto niyang kontrolin at pagkunan at magpayaman sa third world country gaya ng Pilipinas. Kaya yung gantong pulisiya ina-adapt naman ng ating gobyerno at nagiging export oriented yung ating ekonomiya sa pagpamagitan ng pag-export ng ilaw na materyales. Yung ating number 1 na pinagkukuhanan ng kita, yung tao. Na-export natin yung tao, hindi naman natin pinoprotektahan. Human resources. Human resources. Ito ibig sabihin, ang labor force napakahalagang sangkap para sa pagunlad ng bansa. Ang Saudi nga binuo sa pawis ng mga Pinoy noong 80s. Yung iba't ibang bansa ay napaunlad natin. Ngunit nananatiling bansot ang Pilipinas dahil dito sa export-oriented at import-dependent. Tayo lang yung agricultural country na nakaasa sa bigas ng ibang bansa. Kung hindi tayo mag-import ng bigas, marami sa atin ang magugutom. Sa industriya, sa pagtatayo ng bansa, napakahalaga kung ano yung itsura ng bansa mo Agricultural tayo, ngunit ang tinatanim natin ay para sa mga dayuhan. Saging, na kung saan, na-export.
mga kung ano-ano, Mula goma. sa dagat hanggang... Kung hindi naman natin kailangan to sa pagunlad. Bigas ang pinaka number 1 ng kailangan ng mamamayan. 'Di ba nung inayawan nga ng ibang bansa yung ating saging? Wala tayong nagawa. Di ba? Yan yung issue ngayon eh. Nireject. So, ibig sabihin, mabubuhay tayo dahil sa dikta ng ibang bansa. Kung tatanggapin ba nila tayo o hindi. Nung hindi nila tinatanggap yung ating mga nursing, anong nangyari? Oo. Kasi nga yun yung dikta eh. Yung dikta ng sistema mismo. Nakaasa lagi tayo sa dikta ng globalisasyon. Kung ano yung kailangan nila, nagpo-produce tayo. Nung kailangan nila ng mga caregivers, nag-produce tayo ng napakaraming caregivers. Kailangan nila ng nursing, nag-produce tayo ng mga nursing. Pero ang kailangan natin ay pagpapaunlad ng ating industriya. Yun ay hindi tinutugunan ng gobyerno. Agricultural country tayo. Ngunit ang lupa ay pagmamay-ari ng iilan lamang. At ito ay nagpo-produce hindi para sa ikauunlad ng bansa, hindi para mapakain ng kanyang mamamayan, kundi nagpo-produce siya dun sa kanyang amo, no? Na kung saan nabubuhay naman sa katas, sa dugo at pawis ng mamamayan. They also fought against increase of taxes. Diba? Nasa agenda din yun, yung laban sa pagtaas ng buwis. Actually, against po tayo dyan, lalo-lalo na dito sa IBAT, ano? Yung IBAT at yung BAT. Kasi tinitingnan natin na ang gobyerno dapat ang bibigay ng pagpapagaan dun sa mamamayan. Kung hindi siya, sino? Di ba? Ang gobyerno, ito ay kanyang papel para mapagaan ang buhay ng mamamayan. Pero ang sa kasalukuyang panahon, ang bata na wala namang, hindi niya responsibilidad na buhayin ng gobyerno. Sa tuwing bibili siya ng kahit ano, kung titingnan niya yung kanyang resibo, may IBAT, may VAT, no? Ibig sabihin, siya ay nag-aambag para sa gobyerno. Ngunit, kung ikaw ay mag-iimbita ng investors, may mga tax exemption. Mukhang baliktad na yata yung takbo ng ating mga politicians ngayon ng ordinaryong mamamayan na walang kakayanan, walang trabaho, ay bibigyan niya ng tax. At ang investors na kung saan ang likas na mayaman at ang gusto nila ay kumita at makikinabang sa ating yaman, may mga tax exemptions at may mga perks. Yun ang ano, no, lalo-lalo na dito sa privatization, yung mag-i-invest sa ipa-privatize ng mga ahensya, may mga perks. At kikita naman itong mga to. Plus, bababa yung serbisyo na mabibigyan dahil nga profit-oriented na ito. Parang hindi ka nagbibigay ng sapat na serbisyo, pero gusto mong pigaan ng taxes. Samantalang yung doon sa mga malalaking mga kumpanya, nagbibigay ka ng malalaking tax holidays at nag-liberalize yung tariffs mo. Ibig sabihin, sa tuwing nag-i-import ka, halos walang taxes. So, yun nga yung sinasabi ko laging, may double standard. So, kaugnay niyan, habang nag-uulat siya sa bayan ng kanyang mga false accomplishment, magsasalita naman yung sambayanan all over the country, no? So, ang Zamboanga ay isa lang sa center na magkakaroon ng true state of the nation. Ibig sabihin, kaming mga mamamayan na inuulatan mo, kami ang magsasabi kung ano talaga yung totoong nangyayari. So, kung kawaniyan, magsasabi kami wala pa rin taas sa aming sahod, yung 6,000 na hinihiling namin na minimum pay, dagdag sa minimum pay ay hindi pa rin naibibigay. In fact, yung aming mga collective negotiations agreement ay hindi pa rin naaaprubahan at yung mga naaprubahan ay pinuputol yung budget sa pamamagitan ng DBM Memorandum Circular 2012, no? 2005-9 at ang GSIS namin ninanakaw at ginagamit ng laging kinukuha yung mga pondo namin. Ibig sabihin, yung mga yan, yung mga iuulat ng bayan at yung syempre yung tanggalan sa ilalim ng privatization.
Kung sa NFA yan, ay yun yung pagtanggal sa kanyang core functions bilang nag-i-stabilize ng rice. Kung sa DAR, DA, Department of Agriculture at DNR, yan ay yung pag-merge, ibig sabihin pag-abolish eventually ng ibang functions. So maraming matatanggal. So para sa amin, ang State of the Nation address ay pahirap ng pahirap ang mamamayan. Pataas na presyo ang bilihin, pataas ang presyo ng langis, pataas ang lahat. Ang mababa lang ay yung aming sahod lagi. No? Mababa lagi. Mababa ang pagtrato sa aming karapatan, mababa ang sahod namin, mababa ang pagtingin sa amin, mababa ang aming serbisyo. Mababa pa lahat. Pero ang lahat ng nakapaligid sa amin ay tumataas. Hindi namin laging maabot. No? So yun yung sinasabi natin. Merong krisis talaga na nangyayari sa ganyang economic policy. Parang nakatingin ka sa akin, parang kasama ko na hindi tumataas. Yung sa activity natin, ano pa yung may idagdag nyo? There will be yung human chain na gagawin natin? Sa 23 ng activities. alas 8, may symbolic protest dito sa Zamboanga City Medical Center hanggang alas 9 ito, pero malamang hindi ganyan tatagal, ano. Dito sa dingding ng medical center ay magkakapit-bisig yung mamamayan bilang simbolo ng protesta dun sa nalalapit na pagpa-privatize ng Zamboanga City General Hospital. Tapos sa alas 9, merong kilos protesta dito sa Plaza Pershing na kung saan ito yung panahon ng paniningil. Panahon ng paniningil dun sa mga ipinangako ng administrasyon na meron siyang famous line na kayo yung boss ko. Lahat ng sektor magpapahayag ng kanilang mga kalagayan at yung kanilang kagustuhan. Sisingilin natin si Pinoy dun sa mga pinangako niyang uunahin niya yung interes ng mamamayan, at ito ay siyempre sa pamamagitan ng isang pagtitipon-tipon dahil ng iba't ibang sektor, at ang nito sisingilin din siya dun sa pagtalikod niya, lalo-lalo na dito sa usapin ng privatization na kung saan mga basic needs yung isa sa privatize at tututulan ng mahigpit ng mamamayan itong privatisasyon at ang PPP o yung Public-Private Partnership na economic policy ng Administrasyong Aquino. Okay. So, you can invite our people kung want to address it. Iniimbitahan po namin ng lahat na sumama at samahan kami doon sa pagpapahayag ng ating totoong kalagayan, no, bilang mga mamamayan na hindi naman talaga umaayos yung kabuhayan. Sa pang-araw-araw na karanasan natin, ito yung magpapatotoo, no, doon sa State of the Nation talaga. Kaya samahan ninyo kami sa Lunes, July 23. Maaari po kayong pumunta ng alas 8 ng umaga doon sa ZCMC sa harap dahil ito yung pangunahing mga issue natin dito sa Zamboanga City, yung pagprotekta natin, parang symbolical na human chain dyan sa harap ng Zamboanga City Medical Center. Ang nag-iisang public hospital natin ay ipa-privatize. So ibig sabihin, lalo pa itong hindi na natin kayang abutin at hindi na natin kayang mapumasok doon at magpagamot, no, doon sa liit ng mga sahod na nakukuha natin. At matapos po dyan ay ang programa magpapatuloy doon sa Plaza Pershing, no, at magtutuloy-tuloy ito hanggang doon sa 12-1 protest ng Water District dahil doon sa nationwide din na pagpa-privatize ng mga water districts na papasukan din sila ng mga negosyante. Anong gusto ninyong mangyari? Gusto natin mangyari mabago yung kasalukuyang sistema sa pamamagitan ng pagkakaisa. How about you? Tunay na kalayaan para sa mamamayan. Kasi doon sa tunay na kalayaan, ibig sabihin kalayaan sa ekonomiya, kalayaan sa dikta sa politika, kalayaan sa kultura. Doon lang mamamayani yung tunay na, sabi ko nga, we owe it to the race, to the Filipino race. Doon lang mamamayani yung tunay na pagiging isang lahi niya. Na maunlad, malaya, may galangan.
a rare opportunity to be exchanging views, opinions, and even real things that's going on in our country today. Nel Murad, the spokesperson of Bagong Alyansang Makabayan or Bayan, and Courage, Emma Paris. So, thank you very much for this opportunity. Maraming salamat sa pagkakataon itong pinanglakan nyo ang aming invitation. I hope this will not be the last exchanges that we are having. Sana. We look forward that you'll be available, not only available. Thank you very much, Emma. Thank you very much, sir. Miss Emma. Thank you for Thank you inviting very much, us. At mabuhay po kayo. Salamat kayo din. Mabuhay din kayo. Wala bang palaman? There will be friends, Nel Murad of Bayan, the spokesperson, and of course, Emma Paris of Courage. We'll be seeing you next time. Have a nice fast.